Kay Soto, dapat bang kunin ng Clippers? Well, looking at sa lineup ng Los Angeles Clippers, ay napakasolid ng kanilang lineup sa guards and forwards. Pero mukhang kulang ang team pagdating sa kanilang center spot. Merong 3 centers ang Clippers na sina Mason Plumlee, Ivica Zubac, and Daniel Theis. 3 mga malalaking players na may kanya-kanya mga strengths and weaknesses. Pero, dapat nga bang kunin ng Clippers si Kai Soto? Well, in terms of skills, ay meron naman talagang lugar si Kai Soto sa NBA. A player like Daniel Theis is not your most mobile and most athletic big man, pero nakapitong season na sa NBA. Compared kay Kai Soto, ay di naman siguro napakabagal ni Kai Soto compared kay Daniel Theis. And in terms of skills naman, ay hindi naman siguro bano si Kai Soto compared kay Daniel Theis. Kaya, I am convinced na merong lugar si Kai Soto sa NBA at the right place at the right time. The only advantage of Daniel Theis ay ang kanyang lakas, his power and strength. Napakalaki kasi ng kanyang katawan. At yan ang wala pa kay Kai Soto sa ngayon. Developing pa kasi ang katawan ni Kai Soto. But once it matures, ay siguradong maraming NBA teams ang mag-aagawan sa services niya. Kitang-kita naman sa ating comparative highlights kung gaano ka-skilled si Kai Soto compared kay Daniel Theis. And Kai Soto is a legit 7'3" player at 6'8" lamang si Daniel Theis. Kaya dapat talagang kunin na ng NBA si Kai Soto. And the LA Clippers need someone like Kai Soto na makakatulong sa kanilang championship aspirations. Much more now na injured ang isa pa nilang big man na si Mason Plumlee. Kaya ano pa ang hinihintay ng mga NBA teams? Lakas na lang ang kulang ni Kai Soto. And early takers for Kai Soto ay siguradong jackpot. Jordan Clarkson saksi sa isang historic performance ni LeBron James. Nakuha ni LeBron James ang 39,000 points, isang scoring club na kung saan nag-iisa lang si James. Kaya para sa atin ay hands down si LeBron James na ang GOAT o greatest player of all time. Malaki ang respeto ni Kabayan JC kay LeBron James, dahil naging teammates ni James si Kabayan, noong nasa Cleveland Cavaliers pa sila. Nakapaglaro rin si Kabayan para sa Lakers, kaya malaki ang respeto ni Clarkson kay James pero hindi yan nangangahulugan na hindi lumaban si Kabayan JC. Sinubukang pabagsakin ni Kabayan JC ang GOAT ng NBA, but LeBron James and the whole Lakers team are too much to handle. Nagtapos ang first quarter na bokya pa si Kabayan JC, pero finally sa 5 minutes mark in the second quarter, ay nakascore si Kabayan JC ng isang one-handed floater. Pero disappointed na si Kabayan. Lumubo na kasi ang kalamangan. Bumulusok na ang Lakers pero sinagot naman ni Kabayan ng isang and one play. Pero hindi na mahabol ng Jazz ang kalamangan ng Lakers, kaya pinahinga na si Kabayan. Nagtapos si Kabayan na may 7 points, napakalayo sa kanyang averages sa last 5 games. Pero okay lang yan, bounce back na lang next game Kabayan. Samantala, nakamit ni LeBron James ang kanyang 39,000 points sa kanyang laro laban ng Utah Jazz. Another milestone na naman ito para kay LeBron James. LeBron James scored his 39,000 point on the way to 17 points, 9 assists, and 7 rebounds. And the Los Angeles Lakers completed an unbeaten run through group play in the NBA in-season tournament sa score ng 131-99 na panalo laban ng Utah Jazz nitong Miyerkules. Si Anthony Davis ay merong 26 points and 16 rebounds para sa Lakers na malamang na mag-host ng isang quarterfinal game early next month to begin the knockout stages of the league's first in-season tournament.
Nagwagi ang Los Angeles laban sa Phoenix, Memphis, Portland, and Utah ng may 74 points. Pinangunahan ng blowout sa larong ito laban sa Jazz para sa 6 na panalo sa 7 laro overall. Si LeBron James unang umabot sa 39,000 points. Ang 38 years old na si LeBron James ay naging unang manlalaro sa kasaysayan ng liga na nagtala ng higit sa 39,000 points sa simula pa lamang ng first quarter. Ang milestone na ito ay isa pang patunay sa husay ni James sa basketball. Sa simula ng gabi, siya ay may average na 26.4 points kada laro, by far the most production from any player in NBA history who made it to a 21st season. D'Angelo Russell ay nagdagdag ng 20 points and 8 assists para sa Lakers na umangat ng 30 points sa third quarter at pinalabas na ang kanilang dalawang superstars bago magsimula ang fourth quarter. Si James ay naglaro lamang ng 24 minutes habang si Anthony Davis ay namuno sa kanyang 29 minutes na may 11 of 14 na tira at may 4 assists. Si Austin Reeves ay nagtala ng 19 points at si Christian Wood ay may season high na 16 points. At ang Lakers improved to 7-1 at home this season and Utah fell to 1-6 on the road. Si John Collins ay nagtala ng 15 points at si Omer Yurtseven ay may season high na 18 points para sa Jazz na bumaba sa 2-2 sa tournament play at nakatala ng kanilang ikapitong talo sa 9 na laro overall. At nakakadismaya ang shooting performance ng Utah na meron lamang 33% na shooting percentage sa first half ng laro. Nagsimula si Cam Reddish, ang starting wing, pero naglaro lamang ng 5 minutes bago umalis dahil sa groin soreness. Idinagdag ito sa listahan ng mga injured players ng Lakers at iniwan sila na may 9 lamang na available players. Si Jared Vanderbilt ay injured sa kanyang left heel at ang unang round draft pick na si Jalen Hood-Schifino ay injured ang kanyang right kneecap at hindi pa naglalaro ngayong season. Si Gabe Vincent ay magkakaroon ng hindi bababa sa 16 games na kailangang i-miss bago siya makabalik dahil sa injury ng kanyang left knee at inaasahang sa susunod na buwan pa siya makakalaro. Gayunpaman, namayani pa rin ang Lakers sa first half ng laro. Kumuha ng 23 point na lamang sa second quarter, kasama ang 17 points and 10 rebounds mula kay Anthony Davis. Sa halftime, ang Utah ay umiskor lamang ng 4 of 23 na 3-pointer, falling behind to 62-41. Ang mga fans sa NBA ay pinupuri ang Lakers star na sina LeBron James and Anthony Davis bilang nangungunang duo, matapos ang kanilang panalo kontra sa Jazz. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.